May mga katotohanan na sobrang sakit pakinggan, kaya ayaw mong marinig. Pero sila rin mismo ang magpapalaya sa iyo. Nabubuhay tayo ngayon sa panahon na lahat ay nakatuon sa comfort, pagiging madali, positivity, at pag-iwas sa lungkot. Pero habang mas pinagtatakbuhan natin ang discomfort, mas lalo tayong nagiging mahina. Habang mas kinakatakutan natin ang sakit, mas madaling tayo'y natutumba ng buhay. Iniiwasan natin ang paghihirap, kabiguan, at pagkawala na parang sila'y kalaban. Pero totoo bang ang pag-iwas ay nagdadala ng tunay na kaligayahan? O baka nilalagay lang tayo sa isang marupok na ilusyon? Hindi pinili ng mga Stoic ang madali. Hindi nila hinanap ang comfort. Hinanap nila ang katotohanan. At madalas, masakit ang totoo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Maunawaan mo ito at makakahanap ka ng lakas. Hindi nanggagaling ang lakas sa pagkontrol ng buhay, kundi sa pagmaster ng sarili. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 pangunahing prinsipyo ng Stoic na pilosopiya. Mga prinsipyo na baka masakit pakinggan sa una, pero kung tapang mong harapin at isabuhay, magiging susi sila para makalaya sa paghihirap at makahanap ng tibay at panloob na kalayaan sa gitna ng magulong buhay. Unang prinsipyo, ihiwalay kung ano ang kaya kong kontrolin at kung ano ang hindi ko kayang kontrolin. Pwede mong gawin ang lahat ng tama, magtrabaho ng mabuti, magtiyaga, kumilos ng may mabuting hangarin, at hindi pa rin makuha ang gusto mong resulta. Pwede mong mahalin ng buong puso ang isang tao, pero pwede ka pa rin niyang iwanan. Pwede kang magbuhos ng buwan-buwan sa isang proyekto, tapos biglang masira dahil lang sa isang desisyon ng mas nakakataas sa iyo. Hindi mo kasalanan yon. Ganyan talaga ang buhay. At isa ito sa mga pinakaunang, pinakamasakit, pero pinakapayak na aral ng Stoic na pilosopiya na dapat mong tanggapin. Matuto kang ihiwalay kung ano ang kontrolado mo at kung ano ang hindi. Si Epictetus, isang alipin na naging pilosopo, sinabi ito mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas noong wala siyang ibang pagmamay-ari kundi ang sarili niya. Sabi niya, may mga bagay na nasa atin at may mga bagay na wala sa atin. Kapag tunay mong naintindihan ang hangganan na to, di ka biglang magiging masaya dahil naging mabait ang mundo, kundi dahil ititigil na ng isip mong ipilit ang sarili sa mga bagay na hindi naman niya kayang kontrolin. So ano ba talaga ang kaya nating kontrolin? Hindi ang resulta, hindi kung paano mag-isip ang iba, hindi ang papuri o batikos ng iba. Ang kaya lang nating kontrolin ay ang sariling iniisip natin, mga ginagawa at ugali. Tinawag ni Epictetus ito na inner domain, isang bagay na walang sino man ang pwedeng agawin sa iyo maliban na lang kung ibibigay mo mismo. Ang pagtanggap ng katotohanang to ay parang sampal sa mukha dahil pinipilit nitong bitawan mo ang ilusyon na kaya mong kontrolin ang lahat. Pero pagkatapos ng sakit, may kakaibang ginhawa kasi bigla mong mapapansin hindi mo pala kailangang labanan ang buong mundo. Kalaban mo lang ang sarili mo. Isang kwento na perfect na example ng prinsipyo ng Stoic ay kwento ni Nick Vujicic. Pinanganak siyang walang mga braso at binti. Bata pa lang, nakaranas na siya ng awa at bullying, pati ng matinding kawalan ng pag-asa na walang halaga ang buhay niya. Halos sumuko na siya, naniniwalang wala nang magagawa. Pero nagbago ang lahat nang tumigil siyang magtanong ng bakit ganito ako at nagsimulang magtanong ng ano ang kaya kong gawin sa kung anong meron ako. Yan ang diwa ni Epictetus na buhay. Hindi niya kontrolado ang katawan niya, pero lubos niyang nakontrol ang isipan, ugali, at pagsisikap niya. Pinili niyang mabuhay, natutong mag-type gamit ang paa, naglaro ng sports, nag-asawa, nagkaanak, at naging international motivational speaker. Hindi lang siya nagkwento tungkol sa Stoicism, namuhay siya alinsunod dito, at dito niya napatunayan. Nagbabago ang buhay sa sandaling tumigil kang labanan ang hindi mo kayang baguhin, dahil natututunan mong baguhin ang sarili mo. Hindi lang to para sa malalaking trahedya. Araw-araw, nauulit ito sa trabaho, relasyon, at pamilya mo.
Panahon na hindi napansin ng boss mo ang effort mo. Panahon na hindi sumasagot sa text ang partner mo. Panahon na ginugunita ng lipunan ang sinungaling, pero nakakalimutan ang integridad mo. Dalawa ang pagpipilian mo. Una, bumagsak sa pagkamuhi. Ikalawa, tumayong muli at gawin ang tama, hindi para sa premyo, kundi dahil pinili mong mamuhay na malinaw ang isip. Dahil ang totoong kalayaan hindi nanggagaling sa pagkontrol sa mundo. Nanggagaling iyon sa hindi pagpapakontrol sa iyo ng mundo. Kapag tumigil kang magreklamo sa mga bagay na di mo naman kayang abutin, bigla kang gumagaan. Tumatahimik ang isip, hindi dahil lumambot ang mundo, kundi dahil lumakas ka. Madaling sabihin ang pilosopiyang to, pero habang buhay itong pagsasanay. Mapagod ka man, matisod ka man, tandaan mo to. Sa bawat beses na pipiliin mong kontrolin ang kaya mo, tulad ng pagkalma, pagiging mabait, o pagsasabi ng totoo, binabawi mo ang sarili mong kapangyarihan at wala ng puwersa sa mundo ang pwedeng agawin yun sa'yo. Masakit marinig, pero ito ang magpapalaya sa'yo. Pangalawang prinsipyo, negative visualization. Isang CEO ang tinawag ang kanyang team sa conference room sa gabi bago ang launch ng isang malaking proyekto. Pumasok ang mga tao at umupo. Sabi ng CEO, "May masamang balita ako. Palpak ang project. Anong nangyari?" Nagulat ang team. "Ha? Wala pa nga tayong launch." "Alam ko," sagot niya. "Yan mismo ang exercise. Mukhang kakaiba, parang counterproductive na pa-imagine-inin ang team ng total failure imbes na big winner agad. Pero hindi simpleng pagiging nega. To, isa itong ancient technique na tinatawag na negative visualization. At nagsimula pa to sa mga Stoic na pilosopo ng sinaunang Roma. Sa mundo ngayon na puro toxic positivity, ito ang nagbibigay sa amin ng grounding. Hindi madaling mabigla sa problema at nagiging mas matibay harapin ang pagsubok. Sabi ni Seneca, inaalisan mo ng kapangyarihan ang masama kapag naisip mo na ito bago pa mangyari. Hindi ito payo na mabuhay sa takot. Isa itong psychological strategy para mapalambot ang emosyonal na dagok kapag dumating talaga ang sakuna. Sa pag-iensayo ng isip sa posibilidad ng pagkawala, kabiguan, sakit, at pagtataksil. Hindi para magpakalungkot, kundi para tumapang. Pinapalakas mo ang isipan mo. Yan ang dahilan kung bakit nagpa-failure drill ang CEO. Sabay-sabay nilang inisip na sira ang produkto, nagalit ang customers, umalis ang investors. Pagkatapos ng initial na discomfort, dito na nagsimula ang totoong trabaho. Ano ang dahilan para mangyari ito? Paano ito pwede maiwasan? At kung mangyari man, paano tayo mabubuhay pagkatapos? Sa isang oras ng pag-i-imagine ng worst-case scenario, lumabas silang may backup plans, mas malinaw na isip at, pinakamahalaga, mas steady na mindset sa araw ng launch. Ang irony, habang hinahanda mo ang sarili mo sa pinakamalala, mas lumalawak ang pakiramdam ng kalayaan mo. Hindi ka na natataranta sa pressure. Hindi ka na basta natitinag pag nagkaproblema. Natututo kang mabuhay kahit hindi sigurado ang lahat. At yan palang kalayaan na mula sa takot araw-araw. Paraan din to na pwede mong gamitin lagi. Bago mo patulugin anak mo, imagine-in mong bigla siyang mawala. Bago ka umupo sa dinner kasama pamilya, imagine-in mong last meal nyo na yan. Hindi para malungkot, kundi para mas magpasalamat, para mas mahalin, para itigil ang pagiging kampante dahil lang iniisip mong palaging nandyan lahat. May kaibigan akong biglaang nawala ang tatay dahil sa aksidente. Ang pinakapinagsisihan niya, hindi ang pagkawala mismo, kundi yung mga huling araw na lumipas sa pagmamadali at pagkainis. Kung alam lang niya, kung naisip lang niyang posibleng yon na ang huli, iba sana ang lahat. Kaya, hindi negative visualization ang pagiging pessimistic. Ito ay paghahanda, kakayahang tumingin sa madilim na bahagi ng buhay nang hindi natatakot. Parang strength training para sa kaluluwa. Kapag tumama ang pagsubok, hindi ka natutumba, handa ka. At yan ay para lang sa paghahanda sa maaaring mawala. Pero paano kung ang wakas ay hindi lang pagkawala, kundi mismong wakas? Doon na papasok ang susunod. Ang ikatlong prinsipyo, isa sa mga pinakamapangahas na ideya
sa buong pilosopiyang Stoic. Isang ideya na maaaring magpadala ng kilabot sa iyong likod sa unang beses mong marinig, pero kapag talagang naintindihan mo na, hindi ka na muling mamumuhay ng tulad ng dati. Lakasan mong pag-isipan ang kamatayan para magawa mong tunay na magsimulang mabuhay. Prinsipyo numero 3, Memento Mori. Memento Mori, alalahanin mong ikaw ay mamamatay. Isa to sa mga pundasyon ng pilosopiyang Stoic. At isa ring katotohanang pilit iniiwasan ng mga tao ngayon. Pero para sa mga sinaunang sibilisasyon, hindi kinatatakutan ang kamatayan. Bahagi ito ng buhay, isang milestone na nagpapakita kung ano talagang mahalaga. Sa lipunang Romano, lumalabas ang Memento Mori kahit sa gitna ng masasayang salusalo. Sa magagarbong handaan, bawat bisita may natatanggap na alaalang maliit na kalansay na tinawag na larva convivialis o multo ng piging. May nakakabit pang kasukasuan para mapasayaw mo pa sa lamesa. Klarong mensahe, kahit nalulunod ka sa alak at kasiyahan, mamamatay ka pa rin. At dahil mamamatay ka, dapat mong mabuhay ng tunay. Isang buhay na sulit mabuhay. Sabi nga ng pilosopong si Seneca, ihanda natin ang ating isipan na parang tayo'y nasa dulo na ng ating buhay. Huwag nating ipagpaliban ang kahit ano. Malamig, pero kailangan. Paalala ito na lahat ng plano, pangarap, at pangakong ginagawa natin para sa sarili may expiration date at hindi natin hawak ang petsa na yon. Oo, nakakatakot, pero ang totoo, dito tayo napapamulagat. Kapag na-realize mong pwedeng ngayon na ang huling araw mo, mapapatanong ka, tama ba ang pamumuhay ko? Minamahal ko ba ang totoong gusto kong mahalin? Ginagawa ko ba ang gusto kong gawin? O puro pagpo-procrastinate at takot lang? Hindi para magpasimula ng kawalang pag-asa ang pag-alala sa kamatayan, kundi para tumapang ka, tatag na tanggihan ang mababaw, lakas na talikuran ang trabahong di ka na kinikilig, tapang na harapin ang sariling takot at sundin ang tinig mula sa sarili mong kailaliman. May nagbahagi ng karanasan niya matapos ma-diagnose ng cancer. Dati, takot akong magbago, pero nang makaharap ko ang kamatayan, natutunan kong mas masahol ang mamuhay ng buhay na hindi mo ginusto. Pinilit siyang harapin ang pagiging mortal at ang memento mori naging lakas niya. Nag-resign siya, binitawan ang mataas na posisyon sa malaking kumpanya at pinasok ang pagiging freelance photographer. Ang hilig na tinatago niya mula pa 17 siya. Hindi dahil sigurado siyang magiging matagumpay, pero dahil sa unang pagkakataon, hindi na niya kayang ipagpaliban ang totoong buhay. Maging ang Panginoon rin ay nagturo na ang buhay dito sa lupa ay saglit at ang tunay na yaman ay nasa langit. Ang pagninilay sa kamatayan ay hindi nagpapasama ng pananaw o nagpapalugmok, kundi tumutulong para mamuhay ng walang kapit, walang pagkamakasarili, at walang pag-antala sa tama. Kahit anong paniniwala mo, relihiyoso ka man o hindi, ang memento mori ay nagbibigay ng malalim na perspektibo. Isang beses ka lang mabubuhay, kaya gawin mo ito ng walang pagsisisi. Kung ngayong araw na ang huli mong araw, masasabi mo bang, totoo akong namumuhay para sa sarili ko? Masakit ang prinsipyong ito dahil pinapaharap ka sa sarili mong limitasyon, pero dito ka rin pinalalaya mula sa manhid na pag-uulit-ulit ng araw, sa paralysis ng procrastination at sa usok ng takot. Memento mori ay hindi pananakot, susi ito sa katapangan. Ngayon, ikaw naman, maglaan ka ng 5 minuto ngayong araw para isipin, kung may 1 linggo ka na lang mabubuhay, ano ang babaguhin mo? I-share mo sa comments. Baka may ma-inspire kang iba na mabuhay ng mas totoo. At huwag kalimutan, masakit itong marinig, pero magpapalaya ito sa iyo. Prinsipyo number 4, Amor Fati. Noong 2012, habang siya'y batang atleta pa lang, tinamaan si Amy Purdy ng isang rare na uri ng meningitis. Sa loob lang ng 24 na oras, nawala sa kanya ang parehong legs mula tuhod pababa, isang kidney, at muntik nang mawala ang buhay niya. Isa siyang sports lover, snowboarder, traveler, isang taong punong-puno ng sigla. Pero sa isang iglap, gumuho ang lahat.
may kapansanan, walang kasiguraduhan sa kinabukasan. May rason siyang talikuran ang buhay, malugmok, mabaon sa puot. Pero hindi iyon ang ginawa niya. Pinili niyang isabuhay ang prinsipyo ng mga Stoic. Amor fati, mahalin ang iyong kapalaran. Hindi lang niya tinanggap ang nangyari, natutunan pa niyang mahalin yon. Dahil dito, naging Paralympic champion si Amy, sumayaw pa sa national TV at naging inspirasyon ng milyon-milyon. Ang pinakamasakit na kabanata sa buhay niya, siya pang nagpalaya sa kanya. Ito ang pinakamahirap aralin sa Stoicism. Mahalin mo pati ang hindi mo pinili. Hindi lang tanggapin, hindi lang isantabi, kundi yakapin at gawing makabuluhang bahagi ng buhay mo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, dakilang Roman Emperor at pilosopo, ang nag-aapoy na apoy, ginagawang liwanag at sigla ang lahat ng itinatapon dito. Hindi lang yan magandang quote, core truth ito ng Amor Fati. Anumang mangyari, nawalan ka ng trabaho, nasaktan, nagkasakit, nabaon sa lungkot, ikaw ang apoy. Huwag mong hayaang lamunin ka ng sitwasyon. Gawin mong liwanag ang lahat ng tinapon sa iyo. Ang problema, ayaw ng lahat maghirap. Lahat tayo gusto masarap at madali ang buhay. Pero di naman yan ang ipinangako sa atin ng mundo. Kapag minahal mo lang ang magaganda, palagi kang masasaktan kapag di ka sinuwerte. Kapag mahal mo lang ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, nilalabanan mo ang realidad. At ang mismong paglaban na yon ang nagpapahirap sa iyo. Ang Amor Fati ay hindi imahinasyon lang. Totoo at matapang na paraan ng pamumuhay ito. Isang kakayahan na pwedeng sanayin. Pag dumaan ka sa pagsubok, itanong mo sa sarili, kung di ito nangyari, anong hindi ko matutunan? Sanayin mong makita ang problema bilang guro. Yan ang unang hakbang ng pagyakap sa iyong kapalaran. Tulad ni Amy Purdy, hindi natin napipili lahat ng mangyayari, pero hawak natin paano natin titignan yon. At kapag minahal natin ito, buong buo at kusang loob, doon tayo nagiging malaya. Hindi na tayo biktima, hindi na tayo tagasalo lang. Naging co-creator na tayo ng sarili nating kwento. Masakit mang marinig, ang lahat ng nangyayari, kabilang talaga sa buhay mo. Kahit gaano ito kasakit, ka-injust, o di mo deserve sa pakiramdam mo. Pero, pag hindi mo natutunang mahalin, pati ang bahaging yon ng buhay mo, palagi kang kakapit sa pagtutol at hindi makakahanap ng tunay na kapayapaan. Kaya ang Amor Fati, hindi lang filosofiya, espiritual na paglalakbay ito. Inaasahan ka nitong yakapin ang pagkatalo, kawalan at imperpeksyon, mga batong pundasyon ng kung sino ka. Sa bawat beses na sasabihin mong, hindi ko to pinili pero pipiliin kong mahalin, napapalaya mo ang sarili mo sa takot at nagiging mas matatag pa kaysa dati. Masakit itong marinig pero magpapalaya ito sa iyo. Ang mahalin ang kapalaran mo, kahit ang pinakamadilim na bahagi niyon, ay unang hakbang, hindi lang para mabuhay, kundi para mamuhay ng may tunay na kabuluhan. Prinsipyo number 5, kusang discomfort. Kusang discomfort, parang kabaliwan, di ba? Sino ba namang matinong tao ang mag-iimbita ng hirap sa buhay? Magandang tanong, at sana, bago matapos to, hindi na ganoon ka-absurd pakinggan. Sa pinakapayak nitong anyo, ang paraan na to ay tungkol sa sadyang paglalagay sa sarili sa mga sitwasyon na lampas sa comfort zone mo. Pisikal man to o emosyonal. Hindi dahil mayabang tayo o gusto nating pahirapan ang sarili, kundi dahil alam nating tanging sa pagharap sa hirap tayo tatatag laban sa mga biglaang dagok ng buhay. Tradisyon na ito ng mga sinaunang Stoic na pilosopo. Hindi lang kaartehan kundi estratehiya ng buhay. Proactive ito, isang paghahanda para sa mental immunity laban sa biglaang problema. Kung naranasan mo ng bigla kang mawalan ng trabaho, magkasakit, masaktan o mawalan ng mahal sa buhay, alam mo na walang warning si life. Tanging mga sanay na mag-isip at tumibay sa pressure ang hindi basta natutumba. Sabi ni Epictetus, na malaking bahagi ng buhay ay alipin. Ang mga hirap, dito mo makikilala ang totoong ikaw. Mag-pause ka at mag-isip. Hindi ang problema ang bumubuo ng karakter mo. Ibinubunyag lang nito kung sino ka na. Kung natutumba ka na sa kaunting aberya, paano pa kung matindi na ang dagok ng buhay?
Ang kusang pagpapakahirap ang paraan para masagot yan bago ka pa madala ng agos. Isipin mo yung kahit isang araw, kada linggo, nagfa-fast ka. Hindi dahil diet fad, kundi para mapag-aralan mo ang gutom, yung simple. Pero kayang magdulot ng init ng ulo, kawalan ng focus, pagkakawala ng kontrol kapag may krisis. Kung sanay ka na, kahit mawalan ng flight, 16 na oras ang trabaho, o walang oras kumain, hindi ka pa rin nadedesperado. Kabisado na ng isip at katawan mo. Hindi kailangang maging matindi ang kusang discomfort. Minsan, sapat na yung isang araw patayin mo ang cellphone mo at manahimik. O pilitin mong lakarin ang 5 kilometro imbis na magmaneho. O gumising ng alas 5 ng umaga para maupo lang at makinig sa katahimikan. Maliit na bagay, pero parang brick sa pundasyon ng disiplina at kalayaang mental. Dahil kapag lumalabas ka sa comfort zone, doon mo lang malalaman kung sino talaga ang may hawak ng buhay mo. Ikaw ba o ang pagnanais sa instant na ginhawa? Yan ang mensahe ng Stoic. Walang magliligtas sa iyo mula sa biglaang pagdurusa, pero pwede mong sanayin ang sarili mong itolerate yon at huwag matumba. Nasubukan mo na bang lumikha ng sarili mong discomfort bilang paraan ng paglago? I-share mo naman ang experience mo sa comments. O kung hindi pa, magsimula ka ng maliit na challenge ngayong araw. Yung ikaw lang ang nakakaalam, pero damang-dama mo. Masakit to, pero magpapalaya sa'yo. Prinsipyo bilang 6. Harapin at tanggapin ang negatibong emosyon. Naisip mo na ba kung bakit ang mga negative emotion gaya ng galit, lungkot o takot ay nagbibigay ng sobra-sobrang sakit sa'yo? Hindi dahil masyado silang malakas, kundi kasi lagi mo silang iniiwasan. Mula pagkabata, tinuruan tayo na ang lungkot ay dapat agad itabi, ang galit ay dapat itago, at ang takot ay tanda ng kahinaan. Pero ang mismong pag-iwas na ito ang nagbibigay sa kanila ng lakas na sumira sa atin. Ang Stoic philosophy ay nagtuturo ng kabaligtaran. Huwag kang tumakbo palayo sa emosyon mo. Harapin mo sila ng diretso. Para sa mga Stoic, ang kalungkutan o galit ay hindi mga kaaway sa loob na kailangang talunin, kundi mga natural na fenomena lang, parang ulan o hangin. Dumarating at umaalis, pero hindi kanila dinedefine at hindi mo kailangang sundan kung saan kanila dadalhin. Sabi nga ni Epictetus, hindi ang bagay na nagpapakita sa atin ng pagkabigo, kundi ang ating pagtataya sa bagay. Madaling pakinggan, pero kung lalaliman mo ang pagkakaintindi, magbabago talaga ang buhay mo. Kapag may nang insulto sa iyo, ang talagang nagpapagalit ay hindi yung sinabi nila, kundi yung paniniwalang, hindi ako dapat tratuhin ng ganito. Kapag nasaktan ka ng mahal mo, ang tunay na sakit ay hindi lang dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa expectations na, dapat lagi niya akong naiintindihan at hindi niya ako kailanman masasaktan. Lahat ng negatibong emosyon ay galing sa mga naputol na expectations. Galing sa mga judgments mo sa buhay. Hindi sa buhay mismo. Tinitingnan ng Stoics ang emosyon tulad ng isang scientist na nag-o-observe ng panahon. Hindi nila ito kinokontrol. Hindi sila tumatakbo. Nananatili lang sila at pinapanood itong lumipas. Sa isang away, imbis na kunin ang cellphone at mag-distract o maglabas ng galit sa iba, umiiral ang Stoic. Umuupo ng tahimik, humihinga, at nararamdaman ang galit na umaakyat sa katawan. At saka ito, unti-unting nawawala. Hindi nila tinatawaging masama yung emosyon. Hindi nila hinuhusgahan ang sarili sa nararamdaman nila. Pinapansin lang nila at hinahayaan itong lumipas. Hindi ito madali. Minsan yung pagtanggap na malungkot, disappointed, o nag-iisa ka ang pinakamasakit kasi para kang hubad na hubad. Walang depensa, walang armor. Pero yung sandaling yon, yung paghinto sa pagtakas, doon ka naging malaya. Hindi ka na hinahatak-hatak ng feelings mo. Hindi mo na kailangang magtayo ng serye ng peking positive illusions para lang makaraos sa araw. Hinarap mo at mas lumakas ka dahil doon. Ang Stoicism hindi nagtuturo ng stay positive o talunin ang negativity ng positivity. Yan ang tinatawag nilang toxic optimism. Sa halip, tinuturuan ka nitong tumapak sa dilim ng isip mo
Walang armas at walang shield. Kasi doon mo malalaman alin ang totoo, alin ang tunay na bagyo at alin ang ingay lang sa utak. Hindi kailangang malaki ang gawin mo. Sa susunod na maramdaman mong sasabog ka na, huminto ka muna. Huwag kang magsalita. Huwag agad mag-react. Huminga lang at damhin mo. Maaaring init yan sa dibdib, mabilis na tibok, o tensyon sa ulo. Hayaan mo lang. Huwag mo itong itulak palayo. Huwag mo ring kapitan. Makikita mong kahit gaano kalakas, lilipas ang lahat ng emosyon kung hindi mo ito kakapitan. Oo, masasaktan ka. Ang totoo, hindi mo makokontrol ang emosyon sa pamamagitan ng pagpapanggap na hindi sila totoo. Pero kung magkakaroon ka ng tapang na harapin ang sarili mo, matatagpuan mo ang isang uri ng kapayapaan na walang makakakuha mula sa iyo. Masakit, pero magpapalaya sa iyo. Prinsipyo bilang 7. Ipagpalit ang kaginhawahan sa kabutihan. Lahat tayo gusto ang comfort, malambot na upuan, stable na trabaho, papuri na madaling tanggapin. Pero pinapatanong ng Stoicism, ang hinahabol mo ba yung tama o yung komportable lang? Naniniwala ang Stoics na tanging virtue o kabutihan ang may tunay na halaga. Hindi pera, hindi katanyagan, hindi seguridad, kasi lahat ng yon kayang mawala sa isang iglap. Pero ang karakter, ang pagpili na mamuhay ng may integridad at ayon sa konsensya, yan lang ang hindi pwedeng kunin ng kahit sino sayo. Sabi ni Epictetus, hindi ang mga bagay na sila na ang nagpapahirap sa atin, kundi ang ating opinyon tungkol sa kanila. It's not events that make us suffer, it's how we interpret them. Kapag sobrang taas ng tingin mo sa comfort, lahat ng nakakagambala dito parang kalaban. Pero kung inuuna mo ang virtue, nagiging pagkakataon ang discomfort para mapatunayan ang dignidad mo. Isipin mo si Edward Snowden, buhay na halimbawa ng pag-prioritize ng kabutihan kaysa sariling kaligtasan. Bilang intelligence analyst sa NSA, komportable na ang buhay niya. Malaki ang sweldo, stable na trabaho, at plantsado na ang kinabukasan. Pero noong nakita niyang may mga illegal surveillance na nilalabag ang privacy ng milyon-milyong Amerikano at tao sa buong mundo, naharap siya sa masakit na pagpili, manahimik at manatili sa comfort, o magsalita at isugal ang lahat. Pinili niyang magsalita dahil doon naging wanted siya sa sariling bansa, napadpad sa Russia, malayo sa pamilya, palaging pinapanood. Pero sa kabila ng lahat ng nawala, sabi niya doon lang niya nahanap ang tunay na kalayaan kasi alam niyang ginawa niya ang tama, hindi yung madali. Nabuhay siya sa kabutihan, katapatan, responsibilidad at tapang, kahit na dinala siya nito sa gitna ng unos. Kung stoic ka, hindi mo itatanong, komportable ba ako? Ang tanong mo, tama ba ang pamumuhay ko? Sa araw-araw, ang pagpili ng kabutihan kaysa comfort ay pwedeng maliit na bagay lang, pero hindi ibig sabihin ay hindi ito mahalaga. Yung hindi ka nandaraya kahit lahat gumagawa noon. Yung inaako mo ang mali mo kahit mas madali ang manisi. O yung tinutupad mo ang parola mo kahit hindi na convenient. Mawawalan ka man ng edge, pero mananatili ka sa sarili mo. Doon mo mapagtatanto, ang comfort nagbibigay lang ng panandaliang saya, pero ang virtue nagbibigay ng pangmatagalang respeto mula sa iba at mula sa sarili mo. Oo, masasaktan ka kasi ang lumaban sa agos palagi ay magdudulot ng hinala mula sa iba, pero magpapalaya ito sa iyo kasi hindi ka na nabubuhay para pumapel o magpaalam, kundi maging totoo. At kapag akala mo tapos ang lahat ng mahirap, binibigyan ka pa ng stoicism ng babala laban sa isang tahimik na kaaway, expectations. Habang tumataas ang inaasahan mong perpekto ang buhay, mas madali kang madidisappoint. Habang pilit mong pinipilit ang sarili at iba na maging tama lagi, mas lalo kang masasaktan kapag wala ka ng kontrol. Paano kung ang sikreto ng kapayapaan ay hindi ang mas mahigpit na paghawak, kundi ang pagbitaw sa tamang panahon? Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang final stoic principle, yung matututo kang magbitiw, hindi dahil wala kang pakialam, kundi para tumayo ka na mas matatag sa harap ng expectation. Handa ka na bang magpalaya? Prinsipyo bilang 8. Pagbitaw sa mga inaasahan. Lumaki tayo sa mundong sinasabi na dapat kang magtakda ng goals, gumawa ng plano,
at i-visualize ang perpektong resulta. Dapat parang fairy tale ang kasal, dapat step by step ang career, dapat magazine perfect ang bakasyon. Pero dumadating ang realidad, wala siyang pake sa script na ginawa mo sa isip. Nalilate ang trend, umaalis ang mahal mo. Sumasagot ng hindi ang dream job. At sa puwang na yon, kung saan nagkakagulo ang lahat, mapapansin mong hindi naman ang buhay ang bumigo sa'yo, kundi ang expectations mo na siya ring nagtayo ng iyong disappointment. Hindi sinasabi ng Stoic philosophy na tumigil kang mangarap o sumubok. Mas malalim ang turo nito. Bitawan ang sobrang pagkapit sa outcomes. Dahil hindi yan lubos na kontrolado. Maari mong ibigay ang lahat, pero ang susunod, halos wala na sa kamay mo. Kapag nakakapit ka sa eksaktong dapat mangyari, iginagapos mo ang sarili sa hindi tiyak, at doon nakakabuo ng pighati. Sabi ulit ni Epictetus, "Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control." Ang tunay na kalayaan, hindi yan dumarating sa pagkamit ng lahat ng gusto mo. Dumarating ito kapag tumigil ka ng mag-demand na sundin ng buhay ang iyong mga plano. Ang mga salita niya ay parang alarm clock. Kailangan mong magising. Kung gusto mo ng kapayapaan, matutong bitawan ang mga bagay na di mo kayang kontrolin. At expectations ang unang kailangan mong pakawalan. Balikan mo yung huling beses kang nagbiyahe. Malamang planado lahat. Inbook mo na ang perpektong matutuluyan. Pinili na ang mga pinakamagandang kainan. Inayos kada araw. Pero biglang umulan. Na-delay ang flight. Hindi mo nagustuhan ang pagkain. Nairita ka. Yung travel na sana ay para sa relaxation, nauwi sa habulan ng mga napasablay na expectation. Pero paano kung binitawan mo yung expectations? Maaaring nahanap mo ang saya sa isang kalsadang karinderya o sa di inaasahang kwentuhan habang delayed ka. Kapag hindi ka na nakakabit sa dapat perfect lahat, dun mo lang talaga nakikita ang tunay na ganda ng biyahe. Ganito ang Stoicism. Hindi nito sinasabi na maging manhid o pabaya ka. Tinuturuan kang kumilos ng puspusan, pero panatilihin ang isip na may tamang distansya. Naghahanda ka pa rin, nagmamalasakit ka pa rin, pero pag dumating na ang resulta, tinatanggap mo ito bilang tagamasid. Hindi kumakapit. Kung kulang, hindi ka nadudurog. Kung maganda, hindi ka lumulutang. Hindi ito kawalang pakialam. Mas malalim pa, lakas ito ng taong hindi natitinag ng sitwasyon. May mga taong makaririnig nito at kukontra. Bakit? Wala na ba akong karapatang umasa? Paano pag binitawan ko at nabigo ako? Pero doon mismo, sa bahagi na masakit bitawan ang kontrol, naroon ang tunay na kalayaan. Nagkakaroon ka ng lakas ng loob, mamuhay, magmahal, at sumugal, nang hindi laging kinatatakutan ang mga pwedeng magkamali. Hindi mo hinahayaang sirain ng nabigong inaasahan ang buong karanasan ng pagiging buhay. Laging unpredictable ang buhay. Minsan hindi mo makukuha ang gusto mo, pero minsan yun ang kailangan mo. Ang mga taong may stoic mindset, naiintindihan ito. Tanging isip lang ang makakahanap ng kapayapaan kapag tumigil na itong kumapit sa mga kondisyon. Hindi mo kailangan ng maaraw na araw para ngumiti. Hindi kailangang sumakto lahat ng plano mo para mapanatag. Ang kailangan ay matutong bumitaw. Ang expectations ay parang hindi nakikitang tali na mahigpit ang kapit sa puso mo. The tighter you hold, mas mahirap huminga. Pero kapag lumuwag ang hawak mo, kung lalakas ang loob mong magtiwala sa agos ng buhay, may matutuklasan kang malalim. Hindi nanggagaling sa nakuha mo ang saya, kundi sa kung paano ka humarap sa bawat sandali. Oo, masakit sa simula kasi kailangan mong bitawan ang ugali ng pagkontrol. Mga resulta, emosyon, pananabik, lahat yan. Pero sa sakit na yan, pag tinawid mo, may mararamdaman kang bago, gaan, laya. Hindi dahil madali na ang buhay, kundi dahil tumigil ka ng labanan ito. Nagsimula ka ng mabuhay dito. Masasaktan ka? Oo. Pero mapapalaya ka. Ngayon, ikaw naman, sa 8 prinsipyong to, alin ang pinakatumama sa'yo? Yung masakit pero pinakaisip ka? I-share mo sa comments. Kung nakatulong ang video na to, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para di mahuli ang susunod. At ngayon,
Pindutin ang video sa screen para magpatuloy sa Stoic journey mo kasama kami.